Mag-iimbestiga na rin ang Bureau of Internal Revenue sa mga kontraktor na tumabo ng pera sa mga flood control project ng gobyerno. Nagbabalik si Sujin Kim. Ang diretsang utos ng BIR, simulan na ang tax fraud audit sa mga kontratistang sangkot sa maanomalya umanong flood control projects, kabilang ang kumpanya na iniuugnay sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Batay sa Revenue Regulation 17-2024, obligado ang bawat kontratista na kumuha ng updated tax clearance bago makuha ang final payment ng kontrata sa gobyerno. Kung walang ganito, pwedeng agarang isuspend ang bayad at lagyan ng tax lien ang halaga ng kontrata. Sa punto ng isang tax expert, It's not unusual for rich people to buy luxury cars, but it is unusual to buy a lot of luxury cars simply because of it's not. It's impractical to be paying so much taxes for all this. As we're talking about contractors who are enjoying or flaunting their lavish lifestyle. So if they're paying taxes, then there's no problem. But it has to come from BIR. ang mga tanong na kailangang sagutin ng BIR, na ideklara ba ang pera sa income tax returns? Anong pinagmulan ng pondo? Kung galing sa government contracts, tama ba itong naidokumento at nakapagbayad ng 12% VAT at income tax? Ayon kay Abrea, ang karaniwang paraan ng pandaraya ng mga kontratista ay ang madalas anya na under declaration, lalo na kung may bahagi na napupunta sa under the table. From being smuggled or legally imported, it becomes now a source for tax evasion if it result to more than 30%. And in this case, based on practice, and it's like an open secret, we know everyone is talking about it, that more than 30% is really paid as under the table or share of different parties. Floating expenses o pinepeke ang resibo o bumibili ng luxury items para mapalabas na malaki ang gastos at mapaliit ang taxable income. At misdeclared business expenses o kung minsan pati luxury cars ay dinedeklara na business-related purchase. And the BIR can audit and investigate whether these are normal business expenses or necessary for their operations. I don't think they need 20 luxury cars to operate as a contractor or so on and so forth. Para kay Abrea, dapat automatic na lahat ng individual na papasok sa government contracts, i-lifestyle check. Ang kanyang rekomendasyon, ipakita sa website mismo ang status ng investigasyon. Because if you recall the Farmali case, it's a huge case. We talk about billions during COVID. But after the investigation, no tax evasion case was filed. And we hope that they can revive it because, tax evasion doesn't die like that. They have 10 years to audit. Anya, kailangan din ipalift ang bank secrecy. Dagdag niya, importante na hindi lamang private citizens ang hinahabol ng BIR. Dapat kasama din ang government contractors at mga nasa politika. Nagbabala rin si Abrea na ang hindi pagtutok sa kasong ito ay posibleng magpabagsak sa koleksyon ng gobyerno dahil sa epekto sa tiwala ng tao. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.